Gabe, choice naman kasi yung pagiging bakla, di ba? O sige ganito, di ba, choice ang pagiging bading. Subukan mo maging bading for a day, tapos humanap ka ng lalaking hahalikan mo, kaya i-date mo. Bakit naman ganyan, Gabe? Ayaw nga nila ng bading. Tapos ngayon, eto ka, pipilitin mo silang maging bading para ano? Para patunayan sa mga sarili nila na preferred nila ng straight relationship, straight partner. Kalokohan naman yan, Gabe. Tapos kinabukasan, or the next week, or the following month, maging straight ka ulit. Yung Alam mo yung parang yung kasabihan na once you go black, you can't go back. Wala na po, ano ka na eh, nalason ka na eh. Nag-date ka na ng bading eh. Tapos gusto mo maging straight ka ulit. In the first place, ayaw nga nilang mag-date ng bading. Tapos eto ka, nakipagpustahan, mag-date sila ng bading. Tapos nung sinunod ka, pababalikin mo ulit sa pagkikilala. From the start naman talaga, yun yung preference nila eh. Ganun lang naman kasimple yun, Gabe. Pag nakikipagrelasyon ka sa kapwa mo lalaki, ang tawag sa'yo, bading. Hindi naman mahirap i-identify yung lalaki. 'Di ba? Oh, may Adam's apple, may lawit. Kahit mag-makeup yan, 'di ba? Obvious pa rin yung lalo na pag nagkatanggalan na. Obvious pa rin yan. idea na pagiging LGBTQ member ay choice ay masyadong ridiculous since we, as Filipinos, mainly, we are raised in heteronormative households. Ibig sabihin, we were raised to be straight. Lahat ng mga influences na meron tayo halos ay directing towards being a straight person. Ano ba dapat? Sige nga. Dapat ba pag lalaki yung anak mo, maging bading ka ha? Ganon. Ang hirap kasi sa generation ngayon, they are very so into wokeness that ultimo yung bata na walang kamuwang-muwang sa gender nila, finifeed nila ng mga kabadingan, kabaklaan, dahil sa tingin ng mga adults, kahit di na lang parents adults mismo, sa tingin ng mga adults, a kid has a capability, a mental capacity to think what is best for them. Pero ang gusto lang talaga naman nilang mangyari, purihin sila ng social media for being so open-minded parents na binabakla na nila yung anak nila. No one chooses to be gay just as much as you, a straight person, does not choose to be straight. Well, katulad nung example mo kanina na mga pinapalaki ng isang straight na pamilya, ganun din naman yung mangyayari sa bata. Pag pinalaki mo yan sa isang household na LGBT yung parents, most likely kauuwian yan LGBT. Now, there is a study on gender dysphoria sa mga bata na kung saan yung mga batang nalilito sa gender nila, nagkaroon ng study na kung saan yung mga pinabayaan lang, hindi naman kinonsinte, hindi binigyan ng hormones or kung ano-anong gamot, hindi pinanood ng mga cartoons na kabaklaan, lumaki sila as straight or kung ano man yung gender nila. And different story yung nangyari pag pinasukan ng ideology na eto ka, compared dun sa pinabayaan lang. So what does that tell you? A lot of the factor kung bakit nagiging bading, bakla yung mga kabataan ngayon is because binabakla na ng karamihan sa mga adults or parents. Lalo na sa West. You just are. At kung, given our culture and our religious beliefs, if given the chance, siguro, I do not speak for them, siguro mas pipiliin na lang nila maging straight. Bakit? Kasi, sino ba naman may gusto ng discrimination? Sino ba naman gusto ng may ganyang klaseng treatment? Wala naman. Kaya nga napakarami pa rin tao nasa closet, di ba? Ibang usapan kasi pag yung nasa religious group, lalo na pag yung mga leaders ng simbahan, so on and so forth. Well, that's going to be another story. But the general treatment of LGBT right now
is much more better than the treatment on the OG LGBT katulad nila Ricky Reyes at nila Rene Salud. Sila yung generation na nakatanggap ng sobrang abuse. And now, sila na yung tinitira ng mga LGBT or bagong LGBT ngayon because ayaw nilang kumampi sa over-exaggerated na demands ng grupo nila. They do not want equality anymore. They want dominance. At magagamit nila yon or makukuha nila yon sa paraan ng pagpapavictim. At swak na swak ka dahil eto ka si White Knight, boom! Pinagtatanggol yung mga nagpapanggap na mahina. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.